Kamusta nga pala kayo mga ka-absent? Last week nga pala bago ang bagyong Maymay at bagyong Nining ay may ginanap na drawing check event sa Rosal Campground. Diyan yan sa Palawig, Zambales. Syempre, kasama natin si Camp Together TV, Papa Ken, si Sir Eds, at syempre yung dalawa, si Chikoy at si Chikay. So nami-miss ko na nga agad sila, hindi lang bumagyo. Tuloy-tuloy pa rin ang kulitan sa Zambales. So ang nangyari nga pala ay naisipan namin na mga campers na taga Zambales na magkita-kita for the very first time. Para sa akin, first time kasi yun na unang yung first nga unang beses ko sila nakita talaga sa personal. Kaya sobrang natuwa ako dito. Galing pa akong Pampanga niyan. Shoutout sa'yo, Larry Boy. Ginamit namin yung Rusi na 125 Royal. Grabe. Kada 1 hour, hinto kami sa 7-Eleven kasi nga baka ma-overheat. Pero sabi nga nila, kung gusto mo talaga, may paraan. Pag ayaw mo o tinatamad ka, may dahilan. Drawing ka, boy. Joke lang. Hindi naman lahat ng pagkakataon. Meron talagang dumadating na sinasabi nilang emergency priority, kaya hindi sila nakakapunta. Pero sa totoo lang, yung mga yung gusto rin nila pumunta, pero na lang kung ayaw ko talaga nila kasama or drawing. So yeah, day 1 and day 2, Sabado yan and Linggo. Sobrang kalmado dito sa Rosal Campground sa Palawig, Zambales. Shoutout nga pala sa mga taga Zambales, lalo na sa mga taga Palawig. At syempre sa mga ka-hometown ko sa San Narciso, Zambales. So tamang kalmado lang kami dito. First time namin nagkasakasama. Guys, sobrang masaya. Talagang sa tangali, luto-luto, tulala, duyan-duyan. Tapos nagbibilang ng alon, nagbibilang ng bato, aapak ka sa buhangin, tas tatakpan mo. Gano'n lang kasimple yung buhay, no? Sobrang kulitan lang. And lalo na pag ikaw ay sobrang pagod na sa work, burnout ka na sa boss mo, sa mga pinagagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw man ay tambay, pagod ka na tumambay, or marami kang iniisip, may sakit ka, na-stress ka. So, dito masarap pumunta sa Zambales, syempre. Highly recommended tong Rosal Campground. Sobrang mura. Kung di ako nagkakamali, wag nyo akong demanda. Alam ko 200 per day to. 2 nights. 3 months and 2 days. Joke lang. 3 months and 2 days. 202 days and 1 night. Kung di ako nagkakamali Pero alam ko parang 150 lang binayaran ko Basta ganun. Oo. Basta isipin nyo na lang, di ko kayo sinabihan kung magkano. Pero parang ganun yung binayaran ko. Parang 300 lang. Kala ko nga 200 Basta nililito ko lang kayo. Basta mura lang. Tsaka sobrang linis ng CR. Sa mga maaarte dyan sa CR. Sobrang linis sa CR dito. Pwede nga huminga dun Dun nga ako Dun ako nagsusumba sa umaga sa CR. Sobrang linis. Tsaka tuyong-tuyo. Basta ganun. Hindi ko na maalala ko 150 isang tao o 200 isang tao, 2 days 1 night. Basta nililito ko na naman kayo, maling impormasyon na naman yung kinakalat ko. Syempre para kayo, yung tumawag kayo dun sa Rosal Campground and i-confirm, di ba? Sobrang highly recommended to. Ako nga 10 out of 10 to Kasi una talagang solido yung CR and yung security talaga. Kumbaga mananakawan ka pag pinanakaw mo or ninakaw na ng maling tao. Pero sabi ko nga, pag hindi kayo mawawalan ng gamit dito, guys. Ako nga, iniiwan ko nga lang yung kinelas ko Kala ko nawala Yung pala nga, tinira lang nung kasama ko. Joke lang. Kasama ko pala ito, Mirin. Hindi, niram lang, nag-CR. So, oo nga pala, galing dito kami nag-camp sa Rosal Campground. And tumagos kami dito papuntang CST, Camp Sitio Tangal. Nagbayad kami sa Rosal pero magte-trespassing kami. Sana hindi kami mapademanda. Hindi, gusto lang namin ipakita yung kabilang campsite. Yung kilalang kilala at famous na Camp Sitio Tangal CST. So naglakad kami ni Larry Boy papunta doon. Napakaganda dito sa Palawig, tsaka sobrang hospitable ng mga tao.
Yung mga tao naman dito, basta maayos lang yung pakikitungo mo, huwag kang makalat, huwag kang masyadong maingay, tsaka huwag kang yung kala mo binili mo na yung buong Sambales. Basta maayos ng attitude mo. Goods naman sila dito. Para sa akin, yung mga nakasalamuha ko dito, lalo na yung receptionist si ate, nakalimutan ko na yung pangalan, pati rate nakalimutan ko na eh. Pero nang naalala ko lang, ang iniwan niyang alaala sa akin, sobrang bait niya. And makikita mo talaga na hindi lang as a guest yung tingin niya sa'yo, as makatao talaga siya. Gusto niya talagang maganda yung experience nyo. Hindi dahil babalik-balikan nyo siya, kahit hindi ka binalikan, Oshi, Minecraft, papakita talaga niya yung genuine, yung tinatawag na totoong pakikipagkapwa. Napakasarap mapil sa mga pinupuntahan yung hindi lang sila mabait sa'yo para sa magandang 5-star reviews, kundi makikita mo talaga na mabait silang tao. And habang naglalakad kami, tatagos kami papuntang CST, na checkpoint kami, nakita namin yung batang naguhukay siya ng butas. So sa butas na yan, diyan ka mapupol sa maling tao. Joke lang. Nung bata kami, naguhukay din kami ng ganyan, guys. Tapos lalagyan namin ng bagoong. Pagising mo sa umaga marami ng crabs, mga tarukoy. Yun. Tapos lalagyan mong balde. Anyways, ito na nga, nakapag-trespassing na tayo. Tatagos na tayo sa linya ng CST. Napakaraming campers, guys. Actually, ito linggo ng umaga to. Ang dami, sobrang overrated ng CST. Maganda naman kasi talaga. Pero napansin ko lang, talagang napakalaki ng campground nila. And nabalitaan ko nga dati na tama lang yung parang kinokontrol lang nila yung tao dito dati, yung mga campers, para hindi masyadong dikit-dikit. Pero nung nakita ko first hand, ito based lang sa sa review ko, maganda yung lugar, maganda yung campground. Pero talagang magalit na kayo, demanda nyo na ako, ang gusto nyo. Talagang pag ako nag-review, masaktan ka na, sasabihin ko sa yung totoo. For the sake of truth. Sobrang nakaka-crowdedan nga lang ako dito sa CST. Bala ko pa man din pumunta dito, pero talaga, opinion ko lang naman yun, di naman yung mahalaga para sa iba. Pero sobrang crowded lang. Nung punta nga dito, dikit-dikit sila eh. Nung sumilip ako nung Sabado ng hapon, sobrang dikit-dikit. Ibig sabihin, umuwi na yung iba dito. Siguro nga, ewan ko, parang walang distansya. Talagang parang dikit-dikit na talaga kayo. Maganda sana kahit papaano may parang mga 5 meters na, di ba? Para may privacy, may yung distansya. Pero okay, goods yung lugar. Sobrang semi-raw. Pag sinabing semi-raw, yung kala mo nasa raw spot ka na, pero may mga pa rin, 'di ba? Yung mga modern facility pa rin diyan, ng mga bahay-bahay. Napakaganda dito sa CST. Sana nga pag susunod na camping namin hindi na crowded. Kasi napapanood ko 'to, nakikita ko hindi siya crowded pag kahit Sabado, Linggo. Pero ngayon parang di na nakokontrol. Pero again, di ko pa naman kakampingan yan. Yun lang ang una kong impression. So, magalit na kayo, hindi. Ganun talaga si Tito Camping. Diretso yung bibig. Ko lang yun. Opinion ko lang. Walang halong paninira yun. Joke lang. Tsaka mga ka-absent, balak ng Zambales campers na buwan-buwan magkikita kami palagi, at least once. Kunyari nung July nagkita kami isang beses sa Palawig. So ngayong August 29, kung maganda yung panahon magkikita-kita ulit kami sa San Antonio, sa yung mga campsite doon, yun sa tabi ilog, baka Gio, Angeles, bahala na. Basta San Antonio kami sa 29. Pera na lang kung talaga may drawing na naman. Alam nyo na, ganun-ganun lang. Mga priorities. Pero totoo naman, na-considerate naman kami kung hindi makapunta. Naintindihan naman namin dahil may mga kanya-kanya na responsibilidad, trabaho din naman kami mga bata. So, naintindihan namin yung pero drawing ka, boy. So, kami mga Zambales campers, hindi lang naman taga Zambales yung namin, iyaya namin. Lahat yan, yung Zambales campers, pangalan lang yun, ang pinaka-community, lahat ng gusto sumama at willing. Diba, mapa-campers ka, or fishers, anglers ka na gusto rin mag-camping, moto-camping ka, kahit helicopter pa yung ginagamit mo, or nakabangka ka, kahit sama ka kung gusto mo mag-camp.
Basta willing ka, pwede ka sumama sa amin sa Zambales campers na ginaganap. Buwan-buwan na namin to balak ganapin basta maganda yung panahon. Para syempre una-una may mayaya or alam mo na, yung lahat ng mga gusto mag-camping. Yung iba kasi nahiya lang sumama eh. Yung iba kahit hindi ka vlogger guys, kahit tamang ano ka, ako nga panggap lang ako, hindi naman talaga ako legit na campers eh. Boy outing lang ako, sumasama-sama lang ako hanggang nag-vlog ako eh. Diba wala namang arte-arte na dapat legit kang certified kang ganun. Walang ganun. Buhay simple lang. Gawin mo, masaya ka, gawin mo. Hindi na kailangan ng mga certification na legit campers ka or membro ka ng ganito or kompleto gear mo. Ako nga boy, unang kita namin mga Zambales campers, ang susolid ng gear nila. Trapal lang ang dinala ko. Doon lang kami natulog sa kahoy. Mabait nga lang sila Come Together TV tsaka ibang mga Zambales campers na bigyan kami ng mga unan, ganun ka experience namin katotoo, ganun karo yung experience namin. Sanay kasi ako sa Rosbat, tapos nag-campsite ako, trapal-trapal lang kami. So patotoo lang kasi ako boy, nagpapakatotoo lang ako. Ganun lang naman gusto namin sa Zambales camping. Mga taga Zambales campers, wini-welcome lahat ng mga gusto sumama, basta huwag ka lang magdadala ng mga illegal firearms tsaka shabu, no? Lunod kita boy, baong kita sa semento, walang ganun. Joke lang. So good vibes lang tayo, lahat ng mga gusto sumali or sumama sa Zambales camping. Nagpo-post naman ako lagi, message lang kayo, pwede kayo sumama kahit taga San Planeta pa kayo. Iisang pamilya naman to, isang community, moto camping, ano mang gamit o bangka, van, lahat yan. Basta willing ka at di ka drawing, sama ka. So yun lang masabi ko. Kapagod. Hirap mag voice over, lalo na pag dire-diretso. Walang filter ba? Natural lang. At ito na nga guys, dahil malakas yung ulan, ito nung August 16 nung linggo, dahil hindi kami nakapagkita ng mga Zambales campers dahil kalakasan nga ng ulan. Ako maulit pa rin ako, nag-fishing pa rin kami, kasama ko syempre si Master Ton, si Master Jack, si Tito Pet, tsaka yung pinsang kong buo, sobrang buo ang laki na si Django. Yan, buong loob yan, kahit may sakit yan sumama yan kasi nga nagpaalam siya sa boss niya na hindi siya papasok, pero absent ka boy, nag-absent si Django. So ito sa Narciso Zambales, ito guys, sa kabilang makikita nyo sa kabila, San Felipe na yan, San Felipe Zambales, shout out San Felipe Zambales. Andun mo makikita ang famous na liw-liwa. Ayan, pag summer yan, overrated, daming tao dyan, mga gustong kumalma. Ayan, ito nga pala ang kaganapan. Ito ay after ng sakuna ng bagyong Maymay guys. August 16 to, alam ko ay linggo. Mga 6 AM, mga ganon. Kita nyo naman, tinaas na yung mga bangka dahil pag nag-overflow to, kalahati siguro ng Luzon, patay na tayo lahat pag nag-overflow to. Diba? 50% siguro ng populasyon. Grabe. Kaya nga, this is where your tax went. Sabi nga nila, this is where your tax goes. So ito, nga pala guys, tinama ako nung isang viewer. Maraming salamat sa pagtama sa akin. Hindi pala dam ang ginagawa dito, pier to, di ba? Ako kasi born and raised na ako dito sa Narciso Zambales, pero dahil nagtrabaho ako sa Pampanga, marami na akong mga hindi alam sa mga pinapatayo dito or nangyayari. Kasi minsan uwi lang ako, bisitahin ko lang si Lola Rosie ko. Pero nung bata kami guys, mga 1997, 1998, dito kami naghahanap kami ng gagamba dito. Ang tawag dito parang atcheri, parang sabangan sa amyanan, gano'n. And then yan sa may gilid-gilid na yan, hindi pa semento yan guys, may mga butas-butas yan. Nangunguha kami ng mga bilit, parang sa Ilocano, parang mga ibon-ibon na maliliit bilit. Minsan yung butas na yun, papasok mo yung kamay mo hanggang yung buong braso mo. Minsan ibon, minsan ahas, sawa. Joke lang. Never pa naman ako natuklaw dito guys. Pero puro yan. Dati yung pababa na yan, puro butas yan. Mga 1997, 1998. Yung tulay na yan, bago na yan. Yung lumang tulay pa dati, parang wala na. Parang naalis na yan, parang wala na, parang kayo ng ex mo, wala. Joke lang. So ito na nga guys, alam ko may company na dito. Salamat sa pagtama sa akin sa Facebook. Pero again, ito ay pier. Naalala ko nga,
Nakikita ko dati may mga parang malalaking barko dito. Ewan ko anong inahakot nila. Paikot-ikot sila dito, pero kaalaman lang guys, Pierto, sabi ko kasi dam, dahil nga syempre hindi ko na ma-differentiate dahil wasak na yung mga bato. Kala ko ano na yung dam nga na nawasak, pero pier pala ito. So iba talaga pag kahit born and raised ka dito, pag matagal ka nang di nakakauwi sa probinsya nyo, sa hometown nyo, mamimiss at mamimiss mo talaga. At ito nga pala, syempre shoutout Master Ton and Master Jack. Yan si Master Ton, yung naka Quicksilver na parang blue ba yan o parang ganyan blue green. Ano yan, sa mga gustong yan si Django, diba, pinapakilala ko pa lang sila ayan si Tito Pet, tsaka si Tito Pet, shoutout sa iyo, salamat nakasama kayo. Ayan ako, tamang pasikat lang. Yan si Jack, si Django kanina yan. Basta malakas kumain yan, malakas magmerienda, 3 times yan 3 times magkape, tsaka 5 beses magmerienda yan. Ayan si Master Jack, yan si Master Ton nga, pagaganda ng alon. Si Master Ton sa mga gustong yan, paturo ng surfing. Ayan na lang, diba? Biglang bida-bida to si Django, diba? Pinapakilala ko si Master Ton sa mga gustong mag-surfing, syempre ng lifeguard yan si Master Ton. Pagalitan mo yan. Flash ko dyan mamaya yung kanyang contact. So ito na guys, maraming salamat nga pala kung umabot kayo dito. Ito yung nangyari nung August, nung linggo, August 16 ba yun? 6 AM. Ayan, so lang kami, kalma lang kami pag ikay talagang burnout na, di ba? Ganito lang naman yung gagawin mo. Gusto mong makawala muna sa mundong magulo, stress ka na sa trabaho mo, paulit-ulit lang, at napapaligiran ka ng maraming mga tagapagmana na malakas manlaglag at manira. Ito mo galit na galit yan. Ito, kumalma muna tayo kasama si Django. Ang sarap na experience dito guys, sobrang nakakatuwa talaga. And mapapanood nyo to sa mga iba ko pang video, yung mga talagang nangyari dito, mapapanood nyo sa mga ibang video ko. Sana naman panoorin nyo. Ito parang lang to, voice over to diba? Ewan ko nga ba't ko ginawa to kakanta lang sana ako ng baby ko si Kulot, mga ganun lang no? Pero nagpa-voice over ako kasi ang ganda talaga experience to guys, para malaman nyo rin kung ano yung mga pinaggagawa namin mga nakaraan. So ayan, ito yung mga happenings, sinagsama-sama ko na nung Zambales campers, nung nakita kayo na kami ng mga taga Zambales campers nung sa Palawig sa Rosal Campground nung last week of July, and ito August 16, alam ko nung linggo lang to. Ayan, para makita nyo yung mga paggagawa namin. Sobrang ganda dito guys sa Zambales, and sobrang na-appreciate ko. Sana nga lang syempre i-uplift natin yung safety. Syempre pangalawa, wag tayo magkakalat. So yung mga nangyari nga dito, nakikita nyo guys, sobrang grabe yung nangyari nung nawasak na alam ko private property to ewan ko private property to, kung gano'n trespassing na kami. Hintayin ko na lang isumon ko sa barangay, pero ang layunin lang namin gusto lang namin maminwit, mag-good vibes kasama sila uncle ko, sila Tito Pet, and sa mayari nito payagan nyo na kami. Hindi naman po kami nagkalat, inuwi namin yung kalat namin. Inuwi ko nga yung malaking tiles na ganyan pero marami salamat kung sino may-ari ng property na to. Napakaganda ng lugar nyo, and I pray na sana makarecover po kayo sa mga nangyari mentally. Syempre minsan kaya mong makarecover financially, pero makakabawi din po kayo dito. God bless sa inyo, and kita-kita sa mga susunod na natin, mga kalokohan natin. Sana manood kayo ng iba pa namin mga videos. Tito Camping, nandyan tayo sa TikTok tsaka sa Facebook, hanapin nyo kami dyan. God bless sa inyo. Magsawa ka na sa buhay mo, dito ka tumambay. Wag naman. Wala ka ng camping chair boy, sabay tali mo yung paa mo. Kamay mo, tali mo sa camping chair. Oo, tas palaglag ka na lang. Oo, tapos pag 5 hours di ka pa inaagos, ihulog mo na yung sarili mo. Di ba sarap punta dito pag gano'n? Pag gusto mo na mag-relax, pagod na sa trabaho.
O kanyari, wala kang trabaho, pagod ka na tumambay. Hindi ako nakatingin sa'yo, Ay, boy. di ba, Hindi di ako ba? nakatingin Sorry. sa'yo. Akala ko uy, grabe! Ala! Bago ang sakuna. Eh! Grabe lalaki. Nakatakot nila dito. Grabe umabot, no? Oo.